Naisip mo na ba kung bakit sa mga kwento kapag nag-away, ang bilyonaryo at ang asawa niya, agad na nagtatago ang babae sa probinsya habang buntis? Welcome sa kwento ni Olivia at Rafael Del Valle. Akala ng buong mundo, isa si Olivia na ungrateful wife na nagnakaw ng 10 bilyong piso bago naglaho. Pero hindi alam ng lahat, umalis siya para iligtas ang 3 sanggol sa tiyan niya mula sa masamang balak ng sarili niyang biyanan. Fast forward, 7 taon, nahanap ni Rafael si Olivia sa Bicol. Pero hindi lang ang asawa niya ang naghihintay sa kanya, kundi ang triplets nilang sina Leo, Lucas at Lily. Hindi ordinaryong mga bata ang tatlo. Si Lucas ay isang child prodigy sa computer programming na nakakapag-hack sa server ng Del Valle Enterprises gamit lang ang lumang computer. Sa tulong ng talino ng triplets, naibunyag ang tunay na kriminal sa harap ng buong business elite. Naisabuhay ang pangalan ni Olivia at napilitang lumuhod ang bilyonaryong ama para hilingin ang tawad ng kanyang pamilya. Isang kwentong puno ng drama, revenge, mastermind kids at pag-ibig na nagwagi sa dulo. Ikinasal ako sa isang demonyong may mukha ng anghel at sa loob ng 3 taon, natutunan ko siyang mahalin ng higit pa sa sarili kong buhay. Sa mata ng buong bansa, si Olivia Del Valle ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Isang mahirap na scholar na niligtas mula sa putik at ginawang reyna ng pinakabata, pinakamayamang bilyonaryo sa Asia, si Rafael Del Valle. Ibinuhos ni Rafael sa kanya ang lahat, ang pinakamamahalang brilyante, walang katapusang luho at ang makapangyarihang apelyido na bumabago sa takbo ng negosyo sa buong kontinente. Ngunit isang gabi sa gitna na katahimikan ng kanilang grand penthouse sa BGC, naglaho si Olivia na parang bula. Iniwan niya ang kanyang milyones na wedding ring sa ibabaw ng kontrata ng annulment, kasamang isang malamig na sulat. Kinabukasan, pumutok ang balita sa bawat telebisyon, dyaryo at social media. Tinawag siyang the ungrateful wife. Isang walang utang na loob na babaeng nagnakaw ng 10 bilyong piso mula sa kumpanya at tumakas matapos makuha ang lahat ng gusto niya. Ang hindi alam ng buong mundo at ng mismong asawa niya, umalis si Olivia hindi dahil sa pera, kundi para iligtas ang buhay ng 3 sanggol na nabubuo sa kanyang tiyan. 7 taon ang lumipas sa isang tahimik at nakatagong bayan sa tabi ng dagat sa Bicol. Nabubuhay si Olivia bilang isang simpleng ina sa kanyang 7 taong gulang na triplets, sina Leo, Lucas at Lily. Ngunit hindi ordinaryong mga batang triplets. Masyadong matatalino, masyadong mana sa kanilang ama. Sa kagustuhang malaman ng pagkatao ng amang hindi nila nakagisnan, iniipon ng 7 taong gulang na computer prodigy na si Lucas ang kanyang mga binuong kagamitan. Sa isang pikit mata, matagumpay niyang giniba at nahack ang tila hindi matitibag na cybersecurity firewall ng Del Valle Global Enterprises. Ang mismong kumpanya ni Rafael. Ang hindi alam ng mga bata, ang munting pag-uusisa na yun ay nagpaandar ng pinakamabilis na tracking system ng mga bilyonaryo. Sa loob lamang na 30 minuto, ang tahimik na baybayin ng Bicol ay nabulabog sa ugong ng 4 na itim na military-grade helicopters at 6 na armado na mamahaling SUV. Bumukas ang pintuan ng maliit na kubo at doon ay tumambad ang isang lalaking bumalot sa matinding puot, pangungulila at matinding pagnanais na magiganti. Si Rafael Del Valle, mas malamig, mas mayaman at mas delikado kaysa noong huli silang magkita. 7 taon mong itinagong mga anak ko, 7 taon mo kong ginawang tanga sa mata ng mundo. Malamig na bulong ni Rafael habang nakatitig sa mukha ng asawang kailanman ay hindi niya nalimutan. Babalik ka sa akin, Olivia, pero sa pagkakataong ito, hindi para maging reyna ng buhay ko, kundi para maging bilanggo ng sarili mong mga kasalanan. Panoorin at pakinggan ang kwento ng pag-ibig na binalot ng matitinding kasinungalingan, sakripisyo at ang nakakagulat na katotohanan.
nawawasak sa pamilyang Del Valle. Isang katotohanan na walang sino man sa kanila ang nakahanda. Napakalamig ng hangin sa loob ng penthouse suite ng Del Valle Tower sa Bonifacio Global City. Ang bawat sulok ng napakalawak na silid na ito ay saksi sa 7 taong pagsasama namin ni Rafael Del Valle, ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Ang lalaking kinatatakutan ng mundo ng negosyo, ngunit ang lalaking minahal ko na higit pa sa sarili kong buhay. Nakatayo ako sa harap ng napakalaking floor-to-ceiling glass window. Kitang-kita mula ang kislap ng mga ilaw ng buong lungsod. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan na pumapalibot sa akin, pakiramdam ko ay dahan-dahan akong nasasakal. Sa likod ko, sa ibabaw ng malaking kamang gawa sa Italian silk, nakapatong ang isang maliit na itim na maleta at isang puting sobre. Sa loob ng sobreng yon ay ang kontrata ng annulment at ang aking wedding ring na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ma'am Olivia, pakiusap, mag-isip-isip ho kayo. Panginginig ang boses ni Yaya Karing habang nakahawak sa kanyang dibdib. May mga luhang umaagos sa kanyang matandang mukha. Bakit po kayo aalis? Ibinigay ni Sir Rafael ang lahat-lahat sa inyo mula sa pinakamamahaling alahas, damit, sasakyan at ang apelidong pangarap ng bawat babae sa Asia. Tinawag kayo ng media na pinakamaswerteng babae sa mundo nang pakasalan kayo ng isang Del Valle. Bakit niyo siya iiwan ng ganito? Pilit kong pinigilan ang luhang gustong pumutak mula sa aking mga mata. Yumuko ako at pilit na kinalma ang sarili. Dahil ang lahat ng luhong nakikita mo, Yaya, ay isang gininto ang kulungang lamang. At kung magtatagal pa ako sa bahay na to, papatayin ako ng katotohanan. Anong katotohanan, Iha? Sabihin mo kay Sir Rafael, maiintindihan ka niya. Hindi niya ako maiintindihan. Putol ko sa kanya. Bagamat mahina, ngunit puno ng matinding sakit ang aking boses. Mas mabuti na wala kayong alam. Pakiusap, Yaya. Huwag niyo nang sasabihin kay Rafael kung saan ako pupunta. At kapag nagtanong siya, sabihin niyo na lang na tamang hinala ng buong mundo. Na isa kong walang utang na loob na babae. Dahan-dahan kong tinapat ang aking palad sa aking tiyan. 1 buwan pa lamang silang nabubuo sa loob ko. 3 maliliit na pintig ng puso. Ang mga anak namin ni Rafael. Nang pumasok ako sa buhay ni Rafael, 7 taon nang nakakaraan bilang isang simpleng scholar. Akala ko nakatagpo ako ng isang fairy tale. Minahal niya ako ng buong buo at ginawang reyna ng kanyang mundo. Pero walang nakakaalam na sa likod ng mga ngiti at karangyaan na ibinuhos niya sa akin ay may isang madilim na lihim na nadiskubre ko ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Isang lihim mula sa pamilyang Del Valle na kapag hindi ako umalis ngayon din, gagamitin to para patayin ang 3 sanggol sa tiyan ko at sirain ang buhay ni Rafael. Narinig ko ang biglang pag-ugong ng engine ng isang mamahaling sports car sa underground driveway ng gusali. Kasunod nun ng mabilis at mabibigat na yabag na mga sapatos na paakyat sa private elevator. Dumating si Rafael mula sa kanyang emergency business trip sa Switzerland. Mabilis kong isinabit ang aking backpack, binuhat ang maliit na maleta at tumakbo patungo sa service exit ng penthouse. Bago ko tuluyang lumabas sa pinto, inilapag ko ang aking wedding ring sa ibabaw ng marble table sa foyer, kasamang isang maikling sulat na isinulat ko gamit ang nanginginig kong kamay. Salamat sa lahat, Rafael. Huwag mo na akong hahanapin kailanman. Kalimutan mo na nagkaroon ka ng asawang katulad ko. Habang nakatayo ako sa loob ng freight elevator na mabilis na bumababa, narinig ko ang malakas at nagwawalang sigaw ng aking pangalan mula sa hallway ng penthouse. Olivia! Yun ang boses ni Rafael. Suot pa niya ang kanyang dark tailored suit. Nakatayo sa tapat ng mamahalin na magsasarang pinto ng elevator. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamahal ay napalitan ng matinding gulat, galit at panginginig. Huwag mo subukang humakbang palabas ng gusaling ito, Olivia. Bumalik ka dito!
Galit na sigaw ni Rafael habang malakas na pinupupok ang metal door ng elevator. Pumatak ang aking luha habang nagtatagpo ang aming mga mata sa maliit na siwang bago tutuluyang nagsara. Ilang araw ang lumipas, naging pambansang balita ang aking pag-alis. Ang mga headlines sa bawat dyaryo at telebisyon ay nag-iisang tema lamang. The ungrateful wife, Olivia Del Valle abandons billionaire husband after embezzling billions. Sinabi ng pamilyang Del Valle sa media na isa akong taksil na babae na nagnakaw ng pera, pago, naglaho na parang bula. Tinanggap ko ang lahat ng mura, galit at batikos ng buong mundo. Mas mabuti nang isipin nila na masama ako kaysa malaman nila ang tunay na dahilan kung bakit kailangan kong patakbuhin ng aking mga anak sa malayo. Habang nakasakay ako sa lumang bus patungo sa isang nakatagong bayan sa probinsya, ng Bicol sa gitna ng dilim, hinawakan ko ang aking tiyan at bumulong sa hangin. Poprotektahan ko kayo kahit na ibigay ko ang sarili kong buhay. 7 taon ang mabilis na lumipas sa isang tahimik at malayo sa kabihas ng baybayin sa lalawigan ng Bicol. Itinayo ko ang isang simpleng buhay kasamang aking 3 anak. Lihim ang aming tunay na pagkatao dito. Kilala ko ng mga kapitbahay bilang si Olive, isang freelance graphic designer na nag-iisang nagtataguyod sa kanyang 37 taong gulang na anak. Sina Leo, Lucas at Lily ay hindi ordinaryong mga bata. Sila ang buhay, nakatibayan ng aming pag-iibigan ni Rafael Del Valle. At mana sila sa pambihirang talino ng kanilang ama. Si Leo yung pinakamatanda. Tahimik, formal at may matinding protektibong instinct sa aming pamilya. Si Lucas ang panlangwa, isang child prodigy sa computer science at cyber programming na nakakagawa ng bumuo ng mga gawaing pang-coding na para sa mga adults. At si Lily, ang aming bunso na may pambihirang galing sa pagbabasa ng emosyon ng tao at napakalambing ngunit napakatalino rin sa larangan ng agham at matematika. Isang mainit na hapon, habang naghahanda ko ng merienda sa aming maliit na kusina, narinig ko ang mabilis at tuloy-tuloy na lagotok ng keyboard mula sa silid ng mga bata. Hindi yon karaniwang tunog ng paglalaro ng video games. May halong kaba at pagtataka na dahan-dahan ko nilapitan ang pinto ng kanilang kwarto at sumilip sa maliit na siwang. Lucas, sigurado ka bang magagawa mo yan nang hindi tayo nahuhuli? Motoridad na tanong ni Leo habang nakatayo sa likod ng kanyang kapatid, nakakrus ang 2 braso. Manahimik ka muna, Kuya Leo, sagot ni Lucas habang ang kanyang matataas na mata ay mabilis na gumagalaw sa 3 nakadisplay na monitor ng kanyang sariling computer setup. Binuo niya ito mula sa mga lumang piyesa ng motherboard at processor na nakuha niya sa junk shop. Gusto ko lang naman malaman kung sino talaga ang daddy natin. Lagi na lang umiiyak si mommy kapag nakikita niya ang lumang litrato sa pitaka niya. Ayaw niya sabihin sa atin ang totoo, kaya ako na mismo ang maghahanap. Napatigil ang ikot ng mundo ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Parang gustong lumabas sa aking dibdib. Tignan niyo to, sabi ni Lucas habang ngiti ang nakakaloko. Nahanap ko ng pangalan sa lumang birth certificate na itinago ni mommy. Del Valle. At nang isearch kong apelidong yan, lumabas ang Del Valle Global Enterprises, ang pinakamalaki at pinakamayamang tech conglomerate sa buong Asia. Ang may-ari dito ay ang bilyonaryong si Rafael Del Valle. At kapag titingnan kong larawan niya sa internet, singit ni Lily habang nakatitig sa screen. Mukha siyang matangkad na version ni na Kuya Leo at Lucas. Siya ang daddy natin. Kaya pumasok ako sa central server ng Del Valle building. Proud na sabi ni Lucas. Binabypass ko lang naman yung main firewall para makuha ang personal family records niya. Lucas, tumigil kayo. Sigaw ko sabay tulak sa pinto ng kanilang kwarto. Napatalo ng 3 sa matinding gulat. Mami! Sabay-sabay nilang usal. Ano ginagawa niyo? Pabalik-balik ang tingin ko sa kumikislap na screen at sa 3 kong anak. Namumutla ang aking mukha at nanginginig ang aking buong katawan. Lucas, i-shutdown mo yung computer ngayon din. Pakiusap. Lumapit ako sa desk para patayin ang main switch. Ngunit bago ko pa mahawakan ng power button, biglang nagkulay pula ang buong monitor at naglabas ng nakakabulag na flash.
Isang malaking babala ang lumabas sa screen kasabay ng paulit-ulit na beeping sound. System breach detected, encryption overridden, geolocation traced. Napahawak ako sa aking ulo habang umiikot ang aking paningin. Hindi lang basta na-hack ni Lucas ang kumpanya, na-trigger niya ang pinakamagaling at pinakamabilis na AI military grade tracking system ng Del Valle Enterprises. Mami, may mali ba akong nagawa? Tanong ni Lucas sa tila natatakot nang makitang aking reaksyon. Lumuhod ako sa harap nilang tatlo at niyakap sila ng napakahigpit. Makinig kayo sa akin. Kailangan na nating umalis. Mag-impake kayo ng konting damit. Ngayon na. Mag-iimpake? Aalis na naman tayo, Mommy? Tanong ni Leo, may matinding lungkot at pait sa kanyang boses. Oo, Leo. Kailangan nating magtago bago tayo mahanap ng... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang biglang yumanig ang buong bahay. Ang bubong na gawa sa pawid at yero ay nanginginig sa matinding hangin na nagmumula sa itaas. Nang tumingin ako sa bintana, 4 na itim na military grade helicopters ang nakalutang sa kalawakan sa ibabaw ng aming bahay. Kasabay noon ay sunod-sunod na tunog ng mga pintuan ng 6 na itim na mamahaling SUV na pumarada sa labas ng aming bakuran. Ang tahimik na tabing dagat ay nabulabog ng 10 lalaking nakasuit, may mga dalang armas at nakakabit na earpiece. Lalabas na sana ako sa pintuan para ilock ito. Ngunit bago ko pa mahawakan ang doorknob, bumukas na ito ng napakalakas dahilan para mawasak ang lock. Nakatayo sa aming pintuan ang isang matangkad, makapangyarihan at napakagwapong lalaki. Suot niyang isang mamahaling dark blue bespoke suit. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at matinding galit. Mga matang hindi ko nakita sa loob ng 7 taon ay nakatitig ng diretso sa aking mukha. Nahanap din kita, my ungrateful wife. Malamig at nakakapanindig balahibong sabi ni Rafael Del Valle. Napatigil ang ikot ng buo kong mundo nang marinig kong boses ni Rafael. 7 taon. 7 mahabang taon ang lumipas na puno ng lungkot at pagtatago. Ngunit ang kanyang presensya ay kasing lakas at kasing nakakalunod pa rin ng dati. Mas lalo siyang naging matured. Mas tumalim ang kanyang panga at ang kanyang mga mata na dating puno ng lambing ay pinalitan ng makapal na pader ng galit at puot. Rafael, mahinang usal ko. Pilit na hinahanap ang sariling boses habang nanginginig ang buo kong katawan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng aming maliit na kubo. Ang bawat takbang ng kanyang mamahaling leather shoes sa aming kawayang sahig ay parang tambol na nagpapatibok ng mabilis sa aking dibdib. Tumingin siya sa paligid at sa simpleng mga gawa sa kawayang kasangkapan. Sa mga nakasabit na iginuhit na larawan at huli sa 3 batang nakatayo sa likod ko na nakatitig din sa kanya ng walang takot. Nalaki ang mga mata ni Rafael nang tuluyang magtagpo ang tingin nila ni Leo, Lucas at Lily. Ang kanyang malamig at matigas na ekspresyon ay panandali ang napalitan ng matinding gulat, panlalambot at labis na kalituhan. Ang 3 bata ay parang mga maliliit na imahe niya na itinagpas mula sa kanyang sariling muka. Si Leo ay may eksaktong forma ng kanyang kilay at matalas na panga. Si Lucas ay may kaparehong matatalas at mabibilis na kumikilos na mga mata. At si Lily ay may kaparehong ngiti na dati niyang ibinibigay sa akin tuwing umaga. Sino sila? Nanginginig ang boses sa tanong ni Rafael, bagamat may pahiwatig na alam niya na ang sagot. Bigla siyang tumingin sa akin at ang gulat sa kanyang muka ay pinalitan ng matinding puot. Olivia, sino mga batang ito? Mga anak ko sila, matapang kong sagot at pilit na pinatitigas ang aking boses. Kahit na ang puso ko ay gustong pumutok sa takot. Mga anak mo, humakbang siya ng malapit at sa akin ay dahilan para mapatras ako hanggang sa sumayad ang likod ko sa pader. Ilang taon na sila. Huwag mo subukang magsinungaling sa akin, Olivia. Dahil kapag nalaman kong 7 taon na kami, mister, sagot ni Leo habang mabilis na humakbang sa harap. Iniharang niya ang kanyang maliit na katawan para protektahan ako mula kay Rafael. Huwag mong sisigawan ng mami namin! Napatigil si Rafael, tumingin siya sa ibaba. Sa maliit na batang lalaki na nakatitig sa kanya na may kaparehong katapangan at dignidad. Kitang-kita ko ang bahagyang pagpisil ng kamao ni Rafael at ang paglambot ng kanyang mga mata nang makitang katapangan ng kanyang panganay.
Ngunit agad ding bumalik ang dilim sa kanyang mukha nang mag-sink in sa kanya ang buong katotohanan. 7 taon, bulong ni Rafael habang unti-unting namumula ang kanyang mga mata sa pigil na luha at galit. Umalis ka, 7 taon na nakakaraan. Ibig sabihin, buntis ka nang iwan mo ko? Nagnakaw ka ng 10 bilyong piso sa kumpanya ko. Iniwan mo ko nang walang kaawa-awa, tinago mo ang mga anak ko sa akin. Hindi ako nagnakaw ng pera mo, Rafael. Depensa ko habang umiiyak na. Wala akong kinuha kahit na 1 piso sa'yo nung umalis ako. Huwag mo kong akusahan ng bagay na hindi ko ginawa. Talaga? Tumawa si Rafael ng mapait at nakakalitong tunog. Yan din ang sinulat mo sa walang kwentang sulat na iniwan mo sa foyer. Pero pagkaalis mo, na walang 10 bilyong piso sa reserve account ng Del Valle Enterprises at nahanap ng mga audit specialist ang mga bank transfer authorization documents na may peking pirma mo at ng personal digital ID mo. Ginawa mo akong tanga, Olivia. Pinagmukha mo akong kawawa sa buong mundo habang ikaw nagsasaya dito sa probinsya kasamang mga anak ko. Napatigil ako, tila binuhusan ng malamig na tubig. Ano? 10 bilyon? May bank transfer documents? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kailanman hindi ako humawak ng financial case ng kumpanya mo. Magsinungaling ka hanggat gusto mo. Malamig at pinalasabi ni Rafael. Lumingon siya sa kanyang mga armed security guards na nakatayo sa may pintuan. Kunin yung mga gamit ng mga bata. Isakay sila sa unang helicopter. Hindi! Sigaw ko habang mabilis na lumuluhod para yakapin at takpan ng 3 kong anak. Hindi mo pwedeng kunin ang mga anak ko. Papatayin mo muna ako bago mo sila makuha. Hindi ko sila kukunin sa'yo, Olivia. Lumapit si Rafael, yumuko sa tabi ko at bumulong sa aking tenga gamit ang boses na puno ng matinding banta. Kukunin ko sa'yo ang 4. Babalik kayo sa Maynila. Isasama kita sa mansyon ko. Hindi bilang reyna ng buhay ko, kundi bilang isang bilanggo hanggang sa mabayaran mo ang bawat sentavo ng perang nawala at ang 7 taong pagnanakaw mo sa karapatan ko bilang ama. Nakatitig lang ako sa kanya habang nilalagyan ng mga bodyguard ng mga maletang aming konting gamit. Wala akong magawa. Alam kong kapag lumaban ako sa kapangyarihan niya, matatalo ako. Siya si Rafael Del Valle, ang lalaking nagmamay-ari ng pera, batas at ng buong lungsod. Habang sinakay kami sa kanyang pribadong helicopter na dahan-dahang umaangat mula sa lupa, nakita ko si Lucas na pahiwarang nagtatype sa kanyang maliit na smartwatch na naisalba niya. Lumapit si Lily sa akin, siniksik ang kanyang muka sa aking dibdib at bumulong. Mami, galit ba si Daddy sa atin? Pumatak ang aking luha habang nakatitig kay Rafael na nakatitig sa labas ng bintana ng helicopter, nakatingin sa malayo at masikip ang mga panga. Hindi siya galit sa inyo, baby. Sa akin lang siya galit. Bumalik kami sa Maynila, ngunit hindi sa lumang penthouse na puno ng magagandang alaala. Dinala kami ni Rafael sa napakalaking mansyon ng pamilyang Del Valle sa Forbes Park. Isang lugar na napalibutan ng matatalas na pader, mga armadong gwardya at makabagong laser security system. Isa itong gininto ang kulungan kung saan wala akong kasarinlan. Ibinigay na Rafael ang mga batang pinakamagandang silid sa buong mansyon. Puno to ng mga pinakabagang laruan, high-end computers at pinalibutan sila ng mga personal tutors at caretakers. Ginawa niyang lahat para iparamdam sa 3 na wala silang kulang sa mga luho. Ngunit sa akin, ang bawat tingin niya ay puno ng puot, paghihiganti at matinding lamig. Isang gabi matapos makatulog ang mga bata sa kanilang kwarto, bumukas ang pinto ng silid kung saan ako ikinulong ni Rafael. Pumasok siya na may hawak na baso ng whiskey. Nakabukas ang 2 buton ng kanyang barong at halatang nakainom. Ang kanyang mga mata ay mamulang-mula habang nakatitig sa akin sa gitna ng dilim. Bakit mo ginawa yan, Olivia? Tanong niya habang dahan-dahan na lumalapit sa akin. Nawala ang malamig niyang boses at pinalitan ito ng matinding sakit at panginginig ng kanyang damdamin. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Higit pa sa sarili ko. Pero bakit mo ko itinapon ng ganun na lang? Bakit mo ko ginawang tanga sa harap ng buong mundo? At bakit mo itinago ang mga anak ko sa akin ng 7 taon? Tumingin ako sa kanya, basag din ang aking puso. Gustong gusto ko siyang yakapin,
Ngunit alam ko na may pader na nakatayo sa pagitan naming dalawa. Rafael, hindi mo naintindihan. Kung hindi ako umalis 7 taon nang nakakaraan, hindi mabubuhay ng ligtas sa mga batang ito. Papatayin sila. Ligtas? Napatawa siya ng mapait at malakas, isang tunog na puno ng pigati. Ligtas sa piling ng isang mahirap na buhay sa probinsya? Milyonaryo ko, Olivia. Ako ang pinakamakapangyarihang lalaki sa kumpanyang ito. Kaya kong ibigay ang pinakamagandang proteksyon at seguridad sa buong mundo para sa pamilya ko. Hindi proteksyon laban sa labas ng mundo ang kailangan nila, Rafael. Sigaw ko sabay tayo mula sa kama. Hindi na nakapagpigil ang aking mga luha. Kung hindi proteksyon laban sa sarili mong pamilya. Napatigil si Rafael. Kumunot ang kanyang noo at natigilan siya sa aking sinabi. Anong pinagsasabi mo? Bago ko pa masabi ang buong katotohanan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Doña Victoria del Valle, ang ina-inahan ni Rafael. Isang matandang babae na kilala sa pagiging marangya, matipuno at walang awa pagdating sa kapangyarihan at katayuan sa lipunan. Rafael, anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ng Donya, habang nakatingin sa akin na may matinding pandidiri at puot. Bakit mo dinala ang walang utang na loob na babaeng ito sa bahay natin? At ang mga batang kasama niya, mga bastardo na gustong makihati sa yaman ng mga Del Valle. Sumusobra ka na, mama, depensa ni Rafael sabay tayo ng matawid. Humarap siya sa kanyang ina. Masikip ang panga. Mga anak ko sila. Dala nila ang dugo ko. Mga Del Valle sila. Hindi sila mga Del Valle, sigaw ng Donya habang nanilisik ang mga mata. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng babaeng yan 7 taon niyang nakakaraan? Nagnakaw siya ng 10 bilyon at pinalabas na masama ang pamilya natin. Rafael, ipakaladkad mo ng babaeng yan sa kulungan. Lumapit ako kay Doña Victoria, diretsong tingin sa kanyang mga mata nang walang katiting na takot. Alam mo na hindi ako nagnakaw ng kahit na 1 piso. At alam mo rin kung bakit ako umalis at nagtago 7 taon nang nakakaraan. Huwag mong subukang magmalinis sa harap ng anak mo. Namutla ang Donya sa sinabi ko, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang poise at nagpanggap na nasasaktan. Puno ka talaga ng kasinungalingan. Rafael, piliin mong pamilya mo at ang kumpanya itinaguyod natin o ang babaeng ito nasisira ulit sa buhay mo. Pinanood ko si Rafael habang nakatayo sa pagitan ng aming dalawang kanyang ina. Nakikita ko matinding labanan sa kanyang mga mata, ang galit sa akin, ang matagal ng respeto sa kanyang ina at ang matinding pagmamahal na pumupunit sa kanyang puso para sa aming mga anak. Walang aalis sa bahay na ito. Malamig at pinalnahatol ni Rafael habang tinititigan ako ng diretsyo. Olivia, and the children stay here. At wala nang mag-uusap tungkol sa nakaraan hanggat hindi ko napapatunayan ang buong katotohanan sa sarili kong mga mata. Nang gabing yon matapos lumabas sina Rafael at Doña Victoria, hindi ako nakatulog. Alam kong nag-uumpisa pa lang ang totoong laban, ngunit hindi ko alam na sa kabilang kwarto ang aking 37 taong gulang na anak ay may sarili na palang lihim na plano para iligtas ako. Habang tahimik ang buong mansyon ng Del Valle sa gitna ng madaling araw, nakatitig ang 3 bata sa kumikislap na monitor sa loob ng kanilang maluwag na silid. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gampanin. Hindi sila mga karaniwang 7 taong gulang na bata na pwedeng takutin o linlangin lamang. Silang mga anak ni Rafael Del Valle at Olivia at handa silang gawin ang lahat para protektahan ang kanilang ina. Ayon sa audio recordings na nakuha ko mula sa mga hidden microbugs na itinanim ko sa study room ni Lola Victoria, mahinang simula ni Lucas habang mabilis sa pinipindot ang spacebar ng kanyang laptop. Siya ang nagutos sa financial team 7 taon na nakakaraan para ipalsipika ang pirma ni Mommy sa bank transfer authorization. Nilagay ni Lucas ang isang maliit na wireless earpiece sa mesa. Isang malinaw at pamilyar na boses ng matandang babae ang dumagungdong mula sa speaker. Ang boses ni Doña Victoria. Siguraduhin nyo sa offshore account ng panig ko mapupuntang 10 bilyon. At kapag nakalabas ng mga dokumento ay may pirma ni Olivia, agad niyong ihain ang kaso sa media.
Gusto kong mapalayas ang babae niya sa buhay ng anak ko bago pa man niya malaman ng tungkol sa lihim na pamana ng pamilyang Del Valle. Napatitig si Leo sa monitor, masikip ang mga kamao at galit ang mga mata. Ginamit niya si Mommy para takpan ang sarili niyang pagnanakaw at dahil sa kanya, 7 taon tayong nagtago sa Bicol at nagtiis sa hirap. Hindi lang yun, Kuya Leo. Singit ni Lily habang pinapakita ang isang lihim na medical file na nakuha niya mula sa Restricted Archive folder ng pamilyang Del Valle. Tignan niyo to, 7 taon na nakakaraan bago umalis si Mommy. Umorder si Lola Victoria ng isang uri ng matinding abortifacient chemical, isang gamot na pwedeng pumatak sa pagkain para may paglaglag ang sanggol sa tiyan na isang ina na hindi nahalata. Natahimik ang buong silid. Naintindihan na ng 3 batang kabuang katotohanan. Hindi umalis ang kanilang ina dahil sa pera o dahil ayaw nito sa kanilang ama. Umalis si Olivia para iligtas ang kanilang mga buhay mula sa masamang balak ng sarili nilang lola. Kailangan nating ipakita to kay Daddy, sabi ni Lily. May mga luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Nasasaktan si Daddy dahil akala niya pinagpalit siya ni Mommy sa pera. Pero kung malalaman niyang totoo, tutulungan niya tayo. Hindi ganun kadali yun, malamig ngunit matalinong sagot ni Leo. Si Daddy nabubuhay sa galit sa loob ng 7 taon. Kung ibibigay lang natin sa kanya mga file na to, may isip niyang nahak lang natin to o gawa-gawa lang ni Mommy para makatakas. Kailangan natin siyang piliting makinig at makitang katotohanan sa harap ng maraming tao kung saan hindi to may tatanggi ni Lola Victoria. Anong plano, Kuya? Tanong ni Lucas habang nakangiti na nakakaloko. Gagamitin ko na ba ang cyber overdrive system para i-broadcast to sa buong kumpanya? Mas maganda kaysa doon, sagot ni Leo habang nakatitig sa nakasabit na kalendar sa pader. Bukas na gabi ang Del Valle Global Annual Charity Gala sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang buong business elite, ang media at ang buong pamilya ay naroon. Yun ang tamang oras para ilantad ang lahat. Nagsimulang kumilos ang 3. Si Lucas ang humawak sa technical override upang pasukin ang main audiovisual presentation system ng Gala Hall. Si Lily naman ang gagamit ng kanyang kahanga-hangang galing sa pakikipag-usap para kuhanin ang original na USB flash drive sa privadong vault ng Donya habang abala ang mga tao sa paghahanda. Si Leo ang magsisilbing tagapag-ugnay at magbabantay sa bawat kilos ng mga guard sa mansyon. Kinabukasan ng gabi na puno ng karangyaan ng Grand Ballroom, nakasuot ng isang napakagandang kulay itim na evening gown si Olivia na pilit na sinama ni Rafael bilang kanyang parusa upang iraparamdam sa kanya na isa lamang siyang bilanggo sa gitna ng mataas na lipunan. Nakatayo si Rafael sa tabi ni Olivia, may hawak na basa ng champagne. Malamig ang tingin, ngunit hindi kumakawalang kanyang hawak sa bewang ng asawa. Tingnan mong lahat ng taong ito, Olivia. Bulong ni Rafael sa tenga ng asawa, puno ng paitang boses. Lahat sila ay kilala kabilang mga babaeng nagnakaw sa akin. Ngayong gabi, ipapaalala ko sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng buhay mo. Tumingin si Olivia sa mga mata ng asawa. Isang araw, Rafael, magsisisi ka sa bawat salitang ibinabato mo sa akin ngayon. Bago pa man makasagot si Rafael, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa napakalaking ballroom. Nagkagulo ang mga bisita at nagbulungan ang matataas na opisyal ng kumpanya. At sa gitna ng kadiliman, biglang bumukas ang napakalaking projector screen sa gitna ng entablado at lumabas ang mukha ni Leo, Lucas at Lily na nakasuot ng maliliit na tuxedo. Magandang gabi sa inyong lahat, motoridad at malinaw na pahayag ni Leo mula sa screen. Aming mga bisita, welcome sa tunay na pagtatanghal ng pamilyang Del Valle. Gulat at pagtataka ang bumalot sa buong Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang mga kilalang mamamahayag, politiko at pinakamayamang negosyante sa bansa ay napakatingin sa napakalaking projector screen kung saan nakatayo ang 3 magkakahawig na bata na nakasuot. Si Rafael ay napabitaw sa hawak sa bewang ni Olivia, nakatitig sa screen habang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Si Doña Victoria naman ay napahawak sa kanyang pearl necklace. Mabilis na namumutla ang dating palalong muka. Anong kabastusan ito?
Galit na sigaw ni Doña Victoria sa mga organizers. Patayin yung screen na yan! Mga guard! Ilabas sa mga bastardong yan! Subukan niyong galawin ng kahit isang switch, motoridad na utas ni Lucas. Umalingaw sa speaker sa buong hall. Nakalak ng buong electrical grid at network system ng hotel na to sa ilalim ng Aker personal server. Walang makakapatay ng screen na to hanggat hindi natatapos ang aming ipapakita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga kamera ng media ay mabilis na itinutok sa entablado at kay Rafael na nanatiling nakatayo ng matigas. Nakatingin sa kanyang 3 anak sa screen. Lahat kayo dito ay naniniwala ng aming mommy si Olivia Del Valle ay isang taksil at magnanakaw. Simula ni Lily. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit malinaw at matapang. Sa loob ng 7 taon, ginawa siyang masama ng pamilyang Del Valle sa harap ng buong mundo. Pero ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo kung sinong tunay na demonyo sa pamilyang ito. Sa isang pikit mata, nagbagong palabas sa screen. Lumabas ang mga malinaw na scan ng mga lihim ng bank account sa Switzerland, mga dokumento ng iligal na pondo at ang original na audio recording na palihim na nakuha ni Lucas. Ang boses ni Doña Victoria ay muling umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Siguraduhin ninyo sa offshore account ng paniko mapupuntang 10 bilyon. At kapag nakalabas na ang mga dokumento na may pirma ni Olivia, agad niyong ihain ang kaso sa media. Gusto kong mapalayas ang babaeng yan sa buhay ng anak ko bago pa ba niya malaman ang tungkol sa lihim na pamana ng pamilyang Del Valle. Kasunod nun pinost sa screen ng official na dokumento ng reseta at order confirmation para sa abortifacient chemical, ang gamot na ginamit para subukang ilaglag ang mga triplets sa tiyan ni Olivia 7 taon na ang nakakaraan. Nagsigawan ng mga tao sa paligid. Ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy na kumislap habang ang mga reporter ay mabilis na nagulat ng hindi inasahang iskandalo. Si Doña Victoria ay nanginig sa matinding takot at napasandal sa kanyang gwardya. Hindi makapaniwalang ang kanyang mga lihim na itinatagong kasalanan ay naibunyag sa harap ng buong bansa sa tulong ng 37 taong gulang na bata. Si Rafael ay dahan-dahan na lumingon kay Doña Victoria. Ang kanyang mga mata na dating puno ng galit kay Olivia ay pinalitan ng matinding gulat, dismaya at walang kapantay na puot. Mama, ang boses si Rafael ay nanginginig bagamat napakalalim at nakakatakot. Ito ba ang katotohanan? Rafael, huwag ka maniniwala sa kanila, sigaw ng Donya habang umiiyak at hawak ang kamay ng anak. Mga gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Nahak nilang file para sirain ako. Ako nagpalaki sa'yo. Huwag mo kong hawakan. Sigaw ni Rafael sabay hawi sa kamay ng kanyang ina. Ang kanyang malakas na boses ay nagpatahimik sa buong ballroom. Napatingin siya sa mga medical dokumento sa screen kung saan nakasulat ang planong pagpatay sa kanyang mga hindi pa naisisilang na anak. Ang lalaking kilala sa pagiging walang awa sa negosyo ay dahan-dahang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Lumingon si Rafael kay Olivia. Nakatayo ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Umiiyak ng tahimik ngunit may dignidad sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nakita ni Rafael ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Olivia. Hindi dahil sa pera, hindi dahil ayaw na sa kanya, kundi para protektahan ang kanilang 3 anak mula sa taong pinagkakatiwalaan niya. Olivia, lumapit si Rafael sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ng asawa. Patawarin mo ko Olivia. Napatitig si Olivia sa kanya, puno ng sakit ang puso. Sinubukan kong sabihin sa iyo noong gabi bago ako umalis, Rafael, pero pinalibutan ka ng mga tao niya. Kung hindi ako umalis, wala sana sina Leo, Lucas at Lily ngayon. Bago pa man makapagsalitang muli si Rafael, pumasok ang mga tauhan ng NBI sa loob ng ballroom. Dalang mga opisyal na warrant of arrest para kay Doña Victoria sa kasong embezzlement, falsification of documents at attempted murder. Habang pinapasa ng mga otoridad ang poses kay Doña Victoria, lumabas mula sa backstage ang 3 bata. Tumakbo sina Leo, Lucas at Lily diretso sa kinaroonan ng kanilang ina at niyakap ito ng napakahigpit.
Lumuhod si Rafael sa harap ng kanyang asawa at ng tatlong anak. Tumingin siya sa mga mata ng tatlong bata na buong tapang na nagligtas sa kanilang pamilya. Patawarin niyo si Daddy. Kumahagulhol ng usal ni Rafael habang niyayakap ang kanyang buong pamilya sa harap ng libu-libong tao. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo naprotektahan. Si Leo ay tumingin sa kanyang ama at dahan-dahang humawak sa balikat nito. Tinatanggap namin ang hihingi ng tawad, pero marami ka pang kailangang patunayan para makuha mo ulit ang puso ni Mommy. Tumingin si Rafael kay Olivia na may bagong pag-asa at matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang marami siyang dapat ayusin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang pamilyang Del Valle ay buo na ulit. 4 na buwan nang mabilis na lumipas. Pagkatapos ng makasaysayang gabi sa Grand Ballroom, ang balita tungkol sa pagka-aresto kay Doña Victoria at sa pagkabunyag ng kanyang mga krimen ay naging pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng Philippine business world. Lahat ng kasong pinukulaban kay Olivia ay tuluyan na ibinagsak ng korte at ang kanyang pangalan ay opisyal na nalinis sa harap ng buong bansa. Ngunit sa kabila ng paglilinaw sa katotohanan, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi mabilis na naghihilo. Nakatira ngayon si Olivia at ang 3 bata sa isang maganda, tahimik at modernong beachside state sa Batangas. Isang tahanan na personal na pinatayo ni Rafael para sa kanila. Malayo to sa magulong lungsod, napapaligiran ng berdeng kalikasan at maalon na baybayin. Araw-araw, walang mintis na pumupunta si Rafael mula sa BGC patungo sa Batangas matapos ang kanyang mga importanteng pagpupulong sa Del Valle Enterprises. Ginagawa niyang lahat upang muling makuha ang tiwala ng kanyang pamilya. Isang tahimik na hapon habang nakatayo si Olivia sa beranda at nakatingin sa papalubog na araw. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Rafael mula sa likod. Nakasuot ng simpleng puting polo at linen pants. Malayo sa kanyang dating formal at matigas na pormahan bilang bilyonaryo. Hindi ka pa rin ba makapaniwala na tapos na ang lahat? Mahinang tanong ni Rafael habang inaalok sa kanyang isang baso ng mainit na tsokolate. Kinuha ni Olivia ang baso at dahan-dahan na ngumiti. Sa loob ng 7 taon na Rafael, nasanay ako na gumigising na may takot sa puso. Pikit mata kong tinanggap na magiging kaaway ko ang buong mundo basta ligtasin na Leo at Lucas at Lily. Ngayon, wala na ang takot na yon. Pakiramdam ko ay nagumpisa pa lang akong huminga ng totoo. Lumapit si Rafael at tumarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal, pananabik at pagpapakumbaba. Mula nung araw na umalis ka, nakalimutan ko na kung paano lumigaya. Ang akala ko ay kataksila ng pumutol sa pamilya natin. Pero ang katotohanan pala, ang sarili kong kabagutan at kawalan ng kakayahang protektahan ka, ang tunay na naglayo sa atin. Rafael, Olivia, hindi ko hinihiling na limutin mo agad ang 7 taong sakit na idinulot ko nung ibinintang ko sa iyo ang lahat. Pakiusap ni Rafael sabay dahan-dahan ng paghawak sa 2 kamay ng asawa. Ngunit ibibigay ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan sa iyo at sa mga anak natin na karapat-dapat ako bilang asawa at ama. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka ulit. Tumingin si Olivia sa mga mata ng lalaking minahal niya mula pa noong unang araw. Nakita niya ang katapatan na matagal niyang kinasabikan. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tawanan ng 3 batang patakbong lumalapit mula sa dalampasigan. Mommy! Daddy! Tignan niyo to! Sigaw ni Lily habang hawak ang isang napakalaking balat ng talaba na may nangingning na perlas sa loob. Nakita namin yan habang naghahanap kami ng seashells ni Lucas. Dagdag pa ni Leo. May malaking ngiti sa kanyang mukha na bihirang makita noong sila ay nagtatago pa. Sumunod si Lucas habang may hawak na maliit na tablet. At nagawa ko na rin ang encryption ng bagong security system para sa bahay natin, Daddy. Walang sino man ang makakapasok dito nang walang permiso natin. Napatawa si Rafael at lumuhod para yakapin ang 3 bata ng sabay-sabay. Tumingin siya kay Olivia habang nakayakap sa kanilang mga anak at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kagalakan. May sorpresa ako sa inyo, sabi ni Rafael habang may kinukuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na velvet box. Nang buksan niya ito, nakalapag sa loob ang original na wedding ring ni Olivia. Ang singsing na iniwan niya sa foyer noong gabi ng kanyang pag-alis 7 taon nang nakakaraan.
Naingatan ito ni Rafael sa loob ng 7 taon. Naghihintay sa tamang panahon. Kinuha ni Rafael ang singsing at dahan-dahan na tumingin kay Olivia. Olivia Del Valle, pangarap ko na pakasalan ka ulit. Hindi sa harap ng media, hindi para sa imahe ng kumpanya, kundi sa harap ng ating mga anak at ng Diyos. Payag ka ba na maging reyna ko ulit? Napaluha si Olivia, ngunit sa pagkakataon na ito ay luha ng labis na kaligayahan. Sinuot niya ang kanyang kamay at hinayaan si Rafael na ibalik ang singsing na yun sa kanyang daliri. Oo, Rafael, pakakasalan kita ulit. Sagot ni Olivia sa bayuko para halikan ng kanyang asawa sa gitna ng pagbubunyi at hiyawan ni Leo, Lucas at Lily sa ilalim ng gintong kalawakan ng sunset sa Batangas. Natapos ang mahabang gabi ng pagtatago at paghihiganti, ang pamilyang Del Valle ay muling nabuo, mas matatag, mas matapang at puno ng pag-ibig na kailanman ay hindi maipagbabagsak ng kahit na anong pagsubok ng tadhana. At diyan nagtatapos ang kwento ng pamilyang Del Valle. Sino ba naman na mag-aakala na ang isang kwentong nagsimula sa takot, maling akala at 7 taong pagtatago ay magtatapos sa isang romantikong sunset sa Batangas. Ang laking leksyon, hindi ba? Akala ni Rafael siya ang pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Pero sa huli, 37 taong gulang na bata lang pala ang kailangan para magpaluhod sa isang bilyonaryo at magpabagsak sa isang nagmamagaling na donya. Kaya nang napapala kapag minaliit mo ang mapagmamahal ng isang ina at ang talino na kanyang mga anak. Hindi ang pera o kapangyarihan ang tunay na nagpapatatag sa pamilya. Kung hindi ang katotohanan, tiwala at ang kakayahang makinig bago manghusga. Minsan sa buhay, madali tayong mabihag ng galit at ng mga naririnig natin sa ibang tao. Tulad na nangyari kay Rafael, pero pinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang galit na walang malalim na pagsusuri ay nagdudulot lamang ng matinding pagsisisi. At higit sa lahat, walang anumang sakripisyo ang mas dakila kaysa sa pagmamahal ng isang ana na handang itaya ang sariling pangalan at kaginhawaan para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa akin sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating kwentuhan, maraming salamat po.